Tatlong domestic helpers sa Hong Kong pinadalhan ng warning letter kasama na dyan ang kababayan nating Pinay OFW dahil sa paglabag sa privacy ordinance na di umano ay ginamit nila ang personal at private information ng kanilang amo para makapag-loan or makapangutang sa bangko. Hindi naman sila kinulong ngunit tanggal sila sa trabaho. 3 foreign domestic helpers have been issued warning letters by the Privacy Commissioner's Office for improperly using their employer's personal information to apply for loans without consent. The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data revealed details of 3 separate incidents involving domestic helpers who disclosed their employer's personal data to obtain loans. In the first case, a helper gave her employer's phone number and home address to a Philippine lender without permission. The employer found out after receiving unfamiliar messages, which escalated to threats of debt collection visits to the home. In the second case, an employer found overdue notices from 2 loan companies in the mailbox. When confronted, the helper confessed to submitting her employment contract containing the employer's personal details to secure the loans. Meanwhile, the third case involved a worker who borrowed from 4 separate lenders using her employer's personal details. The issue came to light when one agency repeatedly contacted the employer directly to demand repayment. In all the 3 cases, the maids in question did not obtain the employer's express or voluntary consent for the disclosure of the personal data. In such circumstances, all the 3 maids in question had contravened Data Protection Principle 3 of the Privacy Ordinance as regards the use of personal data. The PCPD have issued warning letters to the maids in question, requiring them to strictly comply with ordinance. The trio have agreed that they will not commit the same mistake in the future. The watchdog reminded employers to clearly communicate these data restrictions to their domestic staff. To reinforce compliance, the office has published informational leaflets in Chinese, English, Filipino, and Indonesian. The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data says it is looking into 3 cases of foreign domestic helpers provided their employer's personal information without their consent to financial institutions for loan applications. Andy Ziauden has more. The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data details of follow-up actions on 3 complaint cases regarding foreign domestic helpers providing their employers' information without consent to foreign or local financial institutions for loan applications. In 2 of the cases, financial institutions sent WhatsApp messages and called the employers to remind their helpers to repay the loans. One domestic helper took out loans from 4 institutions. The employer would receive 4 phone calls a day. Another institution considered sending debt collectors to the complainant's residence unless the repayments are made before deadline. All the 3 maids in question had contravened Data Protection Principle 3 of the Privacy Ordinance as regards the use of personal data. The Data Protection Principle 3.1 of Schedule 1 states, personal data shall not, without prescribed consent of the data subject, be used for a new purpose that is not related to the original purpose for which the data was collected. Warning letters have been sent to the domestic helpers. However, in case of prosecution, a proof of relevant criminal intent is needed. Under the existing ordinance, for contraventions of the Privacy Ordinance, we may consider to issue an enforcement notice, and any contravention of the enforcement notice would amount to a criminal offense. In any prosecution, we have to prove that the person in question has the relevant criminal intent. The PCPD states most foreign domestic helpers are well aware of the regulations, and 21 cases from the first half of this year is not a large number. The PCPD prepared a pamphlet for foreign domestic helpers in 4 languages to remind them to be cautious before using the employer's personal data. Kaya ganito na lang din kung magbigay paalala or magbilin ang amo ng isang kababayan din nating OFW sa Hong Kong na wag daw siyang mangungutang sa bangko. Dahil kahit gustong-gusto daw siya ng kanyang employer, ay papauwi siya or papadeport siya pauwi sa Pilipinas. May isang bagay na kabiling-bilinan sa akin si amo. Nasabi na naman niya kanina, kaya share ko lang. Wala pa nung bago pa lang ako hanggang ngayon, ito ang lagi niyang sinasabi. Wag daw akong uutang sa mga bangko.
Kasi 'di ba uso dito 'yun sa Hong Kong. Kasi pag nalaman daw nila, kahit daw gustong-gusto nila ako, pasensyahan daw kami. Papauwiin niya ako ng Pilipinas. Puwera pa dyan, dagdag paalala naman sa mga kababayan natin OFW na wag yung ipapagamit ang inyong bank account or ang inyong Hong Kong ID sa kahit na sino. Kahit pa sa kapwa natin kababayan, at kapag nag-aalok ng pera ay wag yung tatanggapin at wag kayong papayag. Dahil pwede kayong makulong at masangkot sa kalokohan kapag nagawa nyo ito. Napabilang uli o nagkakaso po muli na isa pong OFWs po natin sa Hong Kong dahil po sa money laundering. Siya po ay isang story naman po, halos karamihan yung namamasyal po sa park. Kaya ingat po yung mga yaya, yung mga may alaga, namamasyal po sila sa park. Yung mga manggaganso na ito o mga tulisan na ito. Meron silang kasamang Pinay at mga inchik, minsan 2 inchik, minsan 1 Pinay, 3 sila minsan o minsan 4 sila, ganon. Kasi hindi naman pwedeng maramihan sila dahil maaalarma kayo. So kadalasan pinupunta sila sa mga playground kung saan nandyan po yung mga alaga ninyo, kayo po ay nag-aantay sa mga alaga ninyo, kaya po sila pumupunta. So alam na nila po yung kung paano po akitin ang isa pong Pilipino. At isa po sa ating pong Pilipinong ito na ating pong kinounsil noong isang araw, dahil kahapon ko pa sana i-vlog sa inyo ito kaso wala ako sa mood dahil masakit nga po, may nararamdaman po ako. So ngayon po halos wala na nga po akong tinutulog kasi kung kailang gabi doon kumikirot. So iyon. So sabi nga niya sa akin, Ayon Rock, ako po ay nag-bail ng 5,000, sabi niya ganoon. Bakit ganoon? 3 taon na yung nakakaraan. Alam ko 3 taon na yung nakakaraan. Ngayon lang nila ako inaresto, sabi ganoon. So alam ho ninyo, ang pinakamarami pong naaresto po na sangkot po sa money laundering ay after po ng pandemic. Kasi nung pandemic po, parang doon po gumala po yung mga kawatan ng pandemic. Sinamantala po nila yung pananahimik po ng bayan, ng bansa, sinamantala po nila na mayroon pong lockdown. At doon po naglipa na yung mga scammer. At ilan po sa mga Pilipino po ang talaga pong nabiktima. At katunayan po doon sa Luwu, pinakamarami po yung nakulong na dahil po sa pang-i-scam o nasangkot sa scam. So yun po, at ang kwento po ay dalawang Chinese ang dumapit sa kanya na may kasamang 1 Pinay. Siya po ay inakit na sumali po sa laro po sa online game, parang ganon. Kapag makigrupo siya, kailangan po nila ng ID and then yung perma niya, ID in perma, and then tumanggap siya ng 500. Actually ngayon, yung mga offer ngayon ay sa pagkakaalam ko po, ang ino-offer po nila ngayon ay 1,000 to 1,500 na. Naggagala ang mga yan kasi marami pong nagpapatunay. Buti na lang itong mga inaalok na ito ay natuto po sila sa aral po ng iba at hindi po sila pumatol sa 1,000 o 1,500 kabayaran po ng kanilang perma at pag-xerox o pag-picture ng kanilang mga Hong Kong ID. So iyon, binigay niya yung kanyang Hong Kong ID, pinaperma siya at tumanggap siya ng 500. Ang tanong niya sa akin, Ayon Rock, sa 2 weeks more, hearing ko na sa Taiwan ho, sabi niya gano'n. At gusto kong malaman kung ako ba ay may kaso. Sabi ko, oo naman, ang kaso ay money laundering, sabi ko gano'n. Kasi may pumasok na pera sa pangalan mo, sa account mo. Pero Ayon Rock, hindi ko naman ako nag-deposit. Oo nga, hindi ka nga nag-deposit. Pero yung kawatan ay nakagawa ng account mula sa iyong pangalan sapagkat meron kang perma at nagbigay ka ng dokumento o yung Hong Kong ID mo. So, siyempre, inside job na rin siguro yan sa mga ibang bangko hindi naman magagawa yan ng mga ng mga ordinary lamang. So, mga inside job na rin siguro yan. So, yun, nakagawa sila sa madaling sabi, nakagawa itong kawatan na ito ng under her name at may pumasok na almost 1 milyon na Hong Kong dollar. So, siya po ay dinampot ng authority at siya po ay
nag-bail ng 5,000. Sana po, kaya po ako nag-vlog para po may awareness po. Ilang beses ko na po ilang taong ko na po na binablog po sa inyo na magkaroon po sana tayo ng awareness. Ngayon tumaas na yung offer ng mga kawatan na iyan. Marami na pong nagpapatunay, 1,500, 1,000, perma mo lang at saka kung ID mo. Mag-ingat po tayo. Kasi ang kabayaran po niyan ay matagal po na pagkakakulong po sa piitan. Sabing ganon, bakit sabihin po ng ating kababayan, bakit kailangan nila akong huliin, wala naman akong ano. Sabi ko ganon, hindi pwedeng hinuhuli ka na lang ng ganon lang. Meron kang participation kasi binigay mo yung ID mo. Nagperma ka, ang tawag sa iyo, accessories of the crime. Kaya ingat po tayo at pwede po tayong masabit sa kaso po ng money laundering kung hindi po tayo mag-iingat doon sa ating mga ID at sa ating pong pagperma-perma po. Marami pong salamat at nawa po mag-ingat po ang lahat. Muli Ayon Rako, boses ng mga OFWs po dito sa Hong Kong. Gusto ko lang po ulit-ulitin po sa inyo, nasa kulungan po ng Luwu, pinakamarami po doon ang biktima po ng money laundering. At meron po tayong isang binibisita doon na 1 taon nang mahigit na nakakulong dahil lang po sa 300 kapalit po ng 300 po meron po siya at ibinigay po niya ang kanyang Hong Kong ID. Yan po ay dahil lang rin po sa isang laro. Ngayon dahil sa game na yan ay siya po ay nagdurusa ngayon sa kulungan at 1 taon nang mahigit na binubuno niya to dahil ang pumasok na amount sa kanya account ay umabot na po ng 30 million. So guys, lagi natin susundin ang batas sa bansa kung nasaan man tayo. At huwag na huwag tayong basta magtitiwala kahit pa sa kapwa natin Pilipino dahil madalas ay ang kapwa natin ang maglalagay sa atin sa kapahamakan sa ibang bansa.